Mga kapuso, kaugnay pa rin po sa panahon, makakapalam natin live ngayong umaga si Alzar Aurelio, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga po. Good morning po sa ating lahat. Sir, unang tanong, gaano po kataas ang tsansa na pumasok sa Philippine Air Responsibility at lumapit po sa ating bansa ang binabantayan nating bagyo? Well, itong tropical depression na nasa labas ng PAR, nasa layong 2,005 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon, ay sa ngayon, stationary siya at mababa, base sa data ngayon, mababa ang chance na pumasok sa PAR. Dahil sa nakita ko namin, ito yung kilos pa Hilaga patungo sa Japan. Nahahatak po ba at saka pinalalakas po ba nitong hanging habagat ang nasabing bagyo? Nahatak siya, na-influensya niya itong habagat, pero itong habagat ay mahina kumpara nung panahon pa na dito si Bagyo pa rin. Ilang araw na pong nasa hilaga ng ating bansa ang isang low pressure area. Ito po ba ay posibleng maging isang bagyo? Almost di ko mabilang, sumaring 4 days na itong low pressure area nasa bandang extreme of Luzon, nasa loob ng PER. Base sa data ngayon, posible itong mahigop ni Bagyo na sa labas ng PAR. Si Alzar, ano-ano pong weather system sa magpapaulan sa atin ngayong araw? Well, patuloy pa itong habagat ang magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Bataan, Zambales, Occidental Mindoro at ng Palawan. Samantala itong nalabing bahagi ng bansa ay fair weather tayo or kumbaga maganda ang panahon kumpara kahapon kung saan ay makikita natin o masisilayan pa natin siya karing araw. Pero nandiyan pa rin ang tsansa o mataas pa rin tsansa ng mga biglaang buhos. Magandang umaga at maraming salamat po, Alzar Aurelio, weather specialist mula sa Pag-asa. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.